Happy and blessed Sunday, COG fam! Welcome home and welcome to our online worship service. We are grateful na pinili niyo pong i-spend ang Sunday na ito with us. Kaya naman bago po tayo mag-dive deep sa ating segment, hayaan niyo po munang magpakilala muna ako. My name is Rory from White Light Creative Productions, and White Light is a theater ministry wherein we make skits, plays, musical plays. And talking about musical plays, magkakaroon po ng Underpass this July 25. Dito po yan sa COG Dasmay. So, maghikayat na rin po kayo ng manonood ng Underpass. At bukod nga po sa pagbabalik ng Underpass, I am also excited to share with you some snippets from Revival Pilipinas, a simultaneous worship event that happened last Tuesday. Yes, last July 15, we were able to gather online ang churches from Luzon, Visayas, and Mindanao, and even churches abroad. Kasama natin silang nag-praise and worship at nag-pray na rin for revival in our country. And during this time, we really felt churches coming together not physically, but in spirit to unite and cry out para sa pagbabago at pagbangon ng ating bansa. Sinamahan po tayo ng pastors and leaders from all over the Philippines and the world para po ipanalangin ng Pilipinas. And this was truly a historic event. At nawa ay patuloy nating pag-alabin ang apoy na ating natanggap at naranasan last Revival Pilipinas. And I just want to read this verse to remind us na kaisa tayo sa pagdadasal para sa revival sa ating bansa. In Psalm 85 verse 6 to 7, "Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation." Sa lahat nga po ng pagsubok na nararanasan natin as a country, may we all learn to lean closer to God. Lumuhod sa Kanya at iiyak ang ating mga panalangin para sa Pilipinas. Of course, alam ko po na mayroon din tayong mga personal na prayers na nais ilapit sa Kanya. And before we bring our concerns to Him sa ating worship service, ihanda na po muna natin ang ating mga puso to encounter Him in our praise and worship. And so, please let me lead you in this prayer. Lord, thank you, Panginoon, for giving us this opportunity, Lord Jesus, to worship you once again, to have this Sunday, Lord God. And Lord, right now, we're just so excited to experience you, Lord God, to worship you once again, Lord. And Lord, kung nasaan man kami, Lord God, may you just cover us with your Holy Spirit, Lord. Help us, Panginoon, to understand your word, your message, Panginoon, from your messenger, Lord God. Anoint him, anoint our hearts, Lord Jesus, and bless us, Lord God. We love you so much and we praise you. We glorify you, O Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Nawa po ay handa na po kayo para umawit at mag-alay ng pasasalamat at papuri sa ating Diyos. This has been Rory at magkikita-kita pa po tayo mamaya after the service, pero magpapaalam na muna ako for now because it's now time to sing Song of Praises to Him. Catch you later, COG fam! Provide everything we need, healing, restoration, and blessings from the grave. You were resurrected on the cross, you saved humanity. You give life to the dead. Turn water into wine. Nothing
but you made us see your beautiful world, a sinless world. We were weak then, but you gave us strength. Now we are strong. Now we are strong. Now we are strong. Now we are Everybody can sing. strong. We were slaves then, but you set us free. Now we are free. Now we are free. We were hopeless, but you made a way. You made a way. You made a way. You're the God of miracles. You are the God who can do miracles. Yes, God, proclaim it in Jesus' name. Our God is the God of miracles. You are the God. As long as we believe you can do. Our God is the God of miracles. Oh, oh, oh.
to go and worship Jesus. So no, ain't gonna break, ain't gonna die. We're gonna live Jesus high. Yahweh oh, Yahweh oh. If you're ready, do the oh. Yahweh oh. He's the name that makes us go. Hallelujah! Kung naranasan mo ang kabutihan ng Panginoong Diyos, don't ever stop praising His name and don't stop declare Yahweh, 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 Yahweh. One more time, say Yahweh, Yahweh. Kayo naman, kapatid. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Alam kong may ilalakas pa yan at may itataas pa yan sa Panginoon. Hallelujah! May kasamang talon. Hey! Yahweh, oh. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah! Yan minsan mga kapatid, yung mas malakas na palakpak at papuri sa Panginoong Diyos na buhay. For He deserves the highest praise and thanksgiving to our one, true, and living God. Hallelujah! 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 Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa grasya at habag mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa yakap mo na naranasan namin ngayon. Hallelujah! Hallelujah! And as I share the word of the Lord in the book of Matthew, chapter 17, verse 20, and it says here, He replied, because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say this to the mountain, move from here to there, and it will move. For nothing will be impossible for you. Kapatid, the Lord has been reminding to each and every one of us that there is no mountain that is higher, that there is no mountain that is bigger kapag kasama natin ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Kaya minsan ba kanisido, hands lifted up towards heaven. Here we are today, Lord. We're surrendering our lives today. Panginoon, we're asking for your miracle today, Panginoon. We're asking for your presence to come down in this place, Panginoon. You said in your word with men, these things are impossible, but for you, God, all things are possible in your name. Hallelujah! Panginoon, katagpuin mo kami ngayong oras na ito. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Kapag nangihina ka na, ipuri mo lang yan sa Panginoon. Ipuri mo lang sa Panginoon. Kung nagkukulang ka, ipuri mo lang sa Panginoon. Hallelujah! We worship you in spirit and in truth. Walang sakit, walang karamdaman ng pagpapapigil sa pagpuri namin sa iyo. Hallelujah! 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 Today, Panginoon, as we worship you, we believe that you are more than able in our lives today. Hallelujah.
great things you did. When did I throw away faith for the impossible? Yes, God. How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Yes, God. You are more than able. 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 Who am I to deny what the Lord can do? It's so easy for you. I will see all that I have, and I've got my confidence back, and I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. Yes, God. Yes, God. You are more than able. Oh, yes, God. You are more than able in our lives. Hallelujah. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do? What the Lord can do, and it's gonna happen. Just let the way maker through. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do, it's gonna happen. Just let the way make her through. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make her through. It's gonna move. It's gonna move. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible for you. Who am I to deny? Who am I to deny? Who am I to deny what the Lord can do? It's so easy for you. Nothing is impossible. Hallelujah.
is more than able. Yes, God. You are more than able. God is more than able. Yes, God. Yes, God. God is more than able. Yes, God. God is more than able. Who am I to deny what the Lord can do? My God has never failed me yet. Yes, God. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed me yet. Oh, He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. My God has never failed. Oh, He holds the power. He won't fail me. He'll never fail me. I know right here, right now, I'll see those walls go down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open. I know right here, right now. I'll see those walls go down, just like you did
presensya mong pinarana sa amin, Panginoon. Indeed, you are more than able in our lives. Hallelujah. Hallelujah. And as we hear your powerful word, we pray for your messenger. May the double portion of your anointing be upon him, and may he speak lives to each and every one of us in this place. Kaya Panginoon, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Naranasan nga rin natin ang nag-uumapaw na fire and glory last Tuesday sa Revival Pilipinas, kung saan churches from different regions ang nagkaisa para sabay-sabay na magpuri at manalangin sa Diyos. Kaya naman, let's keep the streak going as we continue to pray intentional prayers sa ating Revival Night this Tuesday. Fire in our eyes. Job Dance Play is back. You've asked for it, now here's the repeat. Catch it at Empowered Night and Sunday Mid-Slot services on July 26 to 27. Siyempre, mas maganda na matutunan mo na rin how to share the gospel effectively to other people by enrolling to the ASP training program. Para makasama ka na rin sa ating Grand Hayo kung saan ay mamimigay tayo ng tracks in the streets of Dasma. Pero ito po ang mainit na imbitasyon ko sa inyo. Sama-sama nating panoorin ng kwento ni Paul at Erica at ng kanilang mga pangarap sa muling pagbubukas ng telon para sa underpass ngayong July 25 dito sa COG Dasma. Sa lahat po ng may golden voice out there, nagbabalik nga ang The Next Made for Impact, a singing contest. And here are the audition details. And that concludes our COG updates for the week. This has been Rory, praying that you are now ready to receive the Word of God. Bye, COG fam, and see ya! Marami pong salamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay nagagalak sapagkat narito po tayo ngayon sa simbahan, hindi lamang sa simbahan, tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Welcome po ang bawat isa, maging ang ating mga bisita po. Sa mga nagtataka, bakit ganito ang aking suot? Sapagkat ibinaanyahan po ang lahat na dumalo sa farm run. Magpa-register po kayo when you get out from this sanctuary. All right. Pwede pang pakingitian ang iyong katabi ngayon. Ayan. Kanina niya pa hinihintay yan, hindi mo lang alam. Ayun, praise the Lord. Sorry na lang sa mga walang hinihingitian. Anyway, last month, me and some other friends in the Church of God, together with my wife, we were in South Korea. Ayan, ano? Wow ang illustration natin, hindi lang tondo, kadiwa, pang South Korea na. Ayan, medyo nagli-level up. Anyway, South Korea, what stunned me is the infrastructure. Talagang ang ganda ng kanilang bridges, yung mga skyway, talagang napakalinis. At pag tinignan mo, mamamangha ka at I suppose, pag nakita ito ng mga Filipino, maybe some of you have seen or most of you have seen it, at talagang may inspire ka bilang isang Filipino. Somehow, maging ganun din ang ating bansa. Pero kapag tiningnan mo ito, of course, yung larawan na yan ay hindi po naging isang larawan lang o isang napakagandang itsura. Meron po yung mahabang kwento. Amen ba tayo, Ron? Bawat isa sa atin ay, pag tiningnan mo ang iyong, pagmasdan mo nga ang iyong katabi. Mukha ba siyang maganda? Ayan, napaka good looking. Pero baka hindi mo alam, mayroon niyang isang magandang kwento sa likod niyan. You may not know it. No? Kaya pakitapik. Salamat nandito ka, kapatid. Yan, ano? Now, ano ba ang mahabang kwento nitong South Korea? Hindi ko ikukwento yung mahaba. No? Just a short of it. Tingin po ako ng konting research and I found out, of course, sila po ay katatapos ng World War, or should I say, Korean War. No? And during the 1960s, ganyan po ang itsura nila. No? Bakit po nagkaganito ang kanilang, bakit po gumanda?
Because once upon a time, there was a turning point in the history of their nation. Meron pong isang leader yung maraming Korean ay nagrally sa likod ni Park Chung-hee. I hope I pronounced his name correctly. And he is also a controversial president. But the history cannot deny na siya po ang isa sa mga ginamit ng Diyos para marating kung ano man ang kalagayan ng Korea sa kasalukuyan. Ayan. Ano po ang kanyang itsura ngayon? Well, ang kanyang GDP is $1.87 trillion. Wow, ano? And he is considered as the 4th largest economy in Asia and 13th largest in the world. Dahil sa magandang kwento, hindi po sila naging ganyan. Meron po akong ipapakita sa inyong isang kwento sa Biblia. Pag tiningnan mo po ang dulo ng kanyang istorya, mukhang talaga namang parang napakaganda. At talaga namang napakaganda, no? At ang sabi dito sa verse 22 of Luke chapter 15, "But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate.' So they began to celebrate." What a festive mood. Makikita mo po, mararamdaman mo yung kagalakan ng tatay, maging ng mga servants, and I hope and I believe pati na po yung ika nga ay prodigal son na nagbalik. As I have said, prodigal son, ibig sabihin, meron po itong magandang kwento. Meron po itong mahabang pangyayari sa kanyang buhay. But the question is, and maybe it is your question, kung bakit nandyan ang iyong katabi ngayon, there is at some point of his life, there is this, what we call turning point. Merong turning point. Para marating niya o maging ganyan ang kanyang kalalagayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago po yan, pwede bang saglit na tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Maraming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami minsan pa ng kagalakan sa iyong presensya. Salamat Panginoon, narito kami, hindi lamang basta sa sanctuary. We are here in your holy presence. And that is why we are so grateful. We are so thankful. Pagpalain mo po ang iyong salita, pagpalain mo po ang makikinig ng iyong salita. And I pray that you minister to your people. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Praise the Lord. Ano ang kwento sa likod ng napaka-festive mood na ito ng ating pinag-uusapan? Well, to start, ito po ay isang parable ng ating Panginoong Jesucristo. Parable is one of the things, the tools that Jesus was using to teach lessons to the crowd of Jesus back then. And in verse 11, Jesus continued. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided the property between them. So makikita mo, wala namang umaangal, hindi sinasabi ng Biblia na nagtanong o nag-question, napakabait ng tatay na ito. Simply, he divided it between the 2 of them. And in verse 13, not long after that, ito na po. Alam niyo po sa mga kwento, kahit manood po kayo ng mga K-drama series, maging ng mga kung anumang istorya, laging mayroong climax at mayroong laging turning point. Para ito ay maging maganda, maging ika nga ay kaaya-aya and very interesting to watch, to read. At ito yung climax. Ito po yung hindi pa naman climax. Ito yung, kumbaga, ganito tumatakbo ang istorya. And together all he had set off for a distant country, and there he squandered his wealth in wild living. And after he had spent everything there was a severe famine, and in that whole country, and he began to be in need. Siya po ay lubhang nangailangan. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to
feed pigs. So obviously, this distant country is a Gentile country because sila po inag-aalaga ng tinuturing na maruming hayop ng mga Hudyo, and because there is this what we call pigs. So, ituloy ko lang po sa verse 16. He longed to fill his stomach with his pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. So napakalungkot. Kung puputulin ko ang kwentong ito sa ganitong kwento ng kanyang buhay, ang sagwa naman, a sad story. Ayaw natin ng masamang ending. Tama po ba? Ayaw mo ng masamang ending ng iyong buhay. At kung ito ay puputulin ni Lord, ng ating Panginoon, of course, there is already a lesson that we can take from this. But Jesus Christ did not end the story here. Maganda po ang naging kwento. Pero balikan natin, saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Bakit napasama ang younger son? Itong tinatawag na prodigal son. Bakit maraming Kristiyano? Bakit maraming tao? Napapasama. Well, dito po nagsimula ang lahat. Tingnan. Ano? Ang ganda ng istorya natin, may background. Sabi niya po sa verse 12 of Luke chapter 15, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. He was asking of his inheritance. Inihingi niya na ngayon ang kanyang mana mula sa kanyang tatay. May masama ba ron? Hindi ko alam ang kanilang kultura. Pero sa kultura natin mga Pilipino, pero mabigat ito. Hingin mo ang iyong mana para sa inyong tatay. No? Sa maraming kultura ng maraming bansa. I don't know the culture of that distant country. But anyway, ibinigay naman ito ng kanyang tatay. Pero the fact that he asked for it, ibig sabihin, this younger son, he started the declaration of independence from his father. Ito po ang unang magpapasama sa isang Kristiyano o sa isang tao that he would be declaring his independence from God. Sa kapag nagdeklara ka ng independence from God, well, mawawalan ka ng wisdom. Mawawalan ka ng direksyon sa buhay. Mawawalan ka ng guidance sa iyong buhay because you declare it upon yourself. Kahit na gaano katanda ka na, kahit gaano ka na ka-mature, kailangan mo pa rin ng advice mula sa nakatatanda sa iyo. And it is not just a declaration of independence, it is as well, actually, an act of rebellion. Medyo mabigat po ito. Maybe, tayo ay hindi naman umaabot sa ganitong pagkakataon ng ating buhay. Hindi ka naman lumalayo. Hindi ka naman tila baga nagre-rebelde. No? Pero alam mo ba ang pagre-rebelde, the worst of it, hindi naman ito pagising mo kinabukasan, rebellious na ako. Nagsimula ito ng paunti-unti. Amen ba tayo ron? No? Nagsimula ito ng pabawas-bawas lang. Bakit ba nalulugi ang isang napakalaking negosyo? Nauubusan ng ipon ng isang tao. Hindi naman ito, inubos niya, kinabukasan, wala na. Nagsimula ito sa paunti-unti. Bakit ba naging adik ang isang tao? Nagsimula sa paunti-unti. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na gumamit ng droga, abay, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No? Mabigat yon. Kasi nagsisimula ito sa pakunti-kaunti. And how do we cut our relationship? Why? Dahil lang natisod ka sa brother, dahil sa ikaw ay nirebuke, dahil sa ikaw ay napagsabihan, dahil sa ikaw ay itinatama. No, masakit naman talaga ito. Maaring meron kang dahilan on your personal point of view. Pero pag ito ay ninurture mo sa iyong sarili, ay mapapalayo ka talaga. Pero itong lalaking ito, very obvious ang kanyang ginawa. And then, siyempre, pag nagdeklara ka ng independence, ito na pa ang susunod sa kanyang buhay. Not long after that, tingnan po ninyo, pakinggan nyo, hindi nagtagal. Kapag ang isang tao ay napalayo ng gusto, lumayo mula sa Diyos, hindi magtatagal. It will be very visible for that person, the consequences of what he has been doing.
The younger son got together all that he had, set off for a distant country. Ayan na. Ito ang pasimula ng kanyang paglayo mula sa kanyang tatay. Of course, Jesus Christ, yung father dito, it is being represented, or the father represents the God the Father. And the prodigal son, those who goes away from the Heavenly Father. So ito po ang ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pagpansinin po ninyo ang kanyang ginawa. Siya po ay lumayo mula sa ating Panginoong Diyos. The prodigal son got away from the distant country. Rebellion, brothers and sisters, maliit man yan o malaki, it will bring you to a distant country. Sinabi ko nga po, itong distant country, because of the description of the Bible itself, it is considered a Gentile. At alam po ba ninyo, kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, hindi ka lamang basta lumalayo in terms of distance. Pag lumayo po ako dito, in terms of distance, masusukat niyo po yun. Pero pag lumayo ka sa Diyos, pakinggan mong mabuti, saan ka man naroon ngayon. Pag lumayo ka sa Diyos, hindi ka lang lumalayo in terms of distance. Lumalayo ka, pasadlak ng pasadlak ng pasadlak at palalim ng palalim. Sapagkat nawawala ka sa presensya ng Panginoon, nawawala ka sa kanyang guidance, nawawalan ka ng direction. And that is what is happening to this guy. And that is why, because of all this kind of situation, he squandered his wealth in wild living. Gentile, walang takot sa Diyos. Ano pa ba naman ang aasahan mo? At dahil wala naman siyang direksyon at wala naman siyang inaasahang magagabay sa kanya, uubusin niya nga ang kanyang pananalapi. At siya ay tuluyang napalayo at tuluyang lumalim ang kanyang kinasasadlakan. I hope you are not in that kind of situation sapagkat ito ay napakahirap. At kung ikaw man ay nasa ganyang kalalagayan, I tell you, God is calling you back. God has been calling you back. You may not know it. Maring hindi mo ito nararamdaman, ang iyong kalalagayan, pero pansinin mo ang bawat tagpo ng iyong buhay. Ito ay pumapatungkol pabalik sa Diyos. And how God will do that? Well, He will be providing the turning points. It is up to you to decide kung igagrab mo ba ang mga pagkakataong ito. How does God give these turning points? Number one, God would be providing the nature. No? Yung kalikasan. Yung maraming pangyayari sa iyong buhay. Verse 14. After he had spent everything, matapos na magastos niya ang lahat-lahat, nagkataon lang kaya, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. Nagkaroon ng tagutom. Nagkaroon ng paghihirap. Biglang-bigla naman. No? Alam nyo, bakit ko po sinasabing nature? Most probably because that is Gentile at maraming beer house, kaya nga nalustay niya ang kanyang pananalapi. Maraming pwedeng paggagastusan, nabaon sa utang, nabaon sa sabong. No? Aside from that, famine physically, there is this famine in soul. No? Ito yung pinakamabigat sa lahat. Okay pa yung famine physically, you will just die, no? If I may say it in that manner. Pero yung famine, pag ang kaluluwa mo na ang hungkag, salat, mula sa guidance, mula sa salita ng Diyos, dito po nagsisimula ang paghihirap spiritually ng isang Kristiyano o ng isang tao. Ano ba ang nature? No, paano ba tayo tinatawag ng Diyos sa nature? I remember Israel, kapag siya po ay lumalalim sa kanyang pagkakasala mula sa Diyos, magpapadala yan ng calamity, magpapadala yan ng mga kaaway, no? Laban sa Israel at matatalo sila at pag sila'y nalugmok, babalik sila sa Diyos. Buti na lang, bumabalik sila sa Diyos. No?
Pero sa ating kasalukuyang panahon, tingnan po ninyo mga kapatid, the world as we view it right now, pag tinignan po natin, iba't ibang kalamidad ang nangyayari sa bansang, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Nagkataon lang kaya ito? Is climate change, ito ba ay bunga lamang ng ating mga kalokohan? I hope it is. Yes, I know it is. Pero ito po ay isang panawagan ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kailangan ka nang bumalik sa Diyos. Hindi nagkataon na iba't ibang lindol at malalakas na lindol ang nangyayari sa iba't ibang dakon ng daigdig. At napakatitindi ng mga baha, yung dati-dating hindi binabaha, binaha na ngayon. Yung hindi naman dinadapuan ng napakalalawak na sunog, ano lupitan ng mga pangyayari. Locally, sa ating bansang Pilipinas. Yung HIV cases, nagkataon lang kaya yun? Tayo, the Philippines is the fastest growing having this HIV cases. 57 cases daily. Ito yung mga nagpapa-test lang. Ilan kaya ang hindi nagpapa-test? Can you see that? COVID-19. Pambihira, lahat nakatago. It is a calling from the Lord. Masyadong macro ang aking sinasabi. Sa sarili mo ngayon, bakit ka nasa ganyang kalagayan? I hope you are 100% okay. Pero, hindi ibig sabihin okay, kapatid, ay hindi ka tinatawag ng Diyos. Hindi ibig sabihin na okay ang lahat ay hindi ka tinatawag ng Diyos. Hindi ka ba nagtataka na sa kabila ng lahat na iyong mga ginagawa, okay pa rin? Pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Binibless ka pa rin ng Diyos. God must be saying something to you, my brother. God must be saying something to you, my sister. Amen po ba tayo ron? No? Ang Diyos ay nananawagan sa kanyang mga anak na magbalik loob. Pangalawa, ito ang sinasabi ng Biblia, baka akala ninyo, wala lang ako masabi. But this is the declaration of the Bible in Romans chapter 1 verse 20. For ever since the world was created, mula pa noong day zero, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Hindi po pwedeng hindi nila kilala ang Diyos. Hindi po pwedeng hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos. Hindi pwedeng hindi nila alam na mayroong Diyos. Ang ganda ng pagkakalikha ng Panginoong Diyos. How organized everything. How beautiful it is. How stunning it is. Para sabihin mong walang lumikha ng lahat ng ito. Ituloy ko lang po. Ano pa ba ang mga provision na binibigay ng Diyos for you to be able to come back? Well, number 2 is the people that surround you. Sino kaya yung mga taong nakapaligid sa iyo? Ano ba ang ginagawa niya? Meron ba sobrang bait? Baka pakita yan ng Panginoon. Sinasabi yan ng Panginoon, pinapaalam ng Diyos sa iyo na nananatili akong mabait. Yung mga nakakainis, galing din kaya sa Diyos yon? Posibleng galing sa Diyos yon. Tingnan niyo po si Haring David. Isa ring tatay. Once upon a time, ang kanyang anak na si Absalom nagrebelde sa kanya. Pero imbes na siya ay makipaglaban at magkaroon ng civil war, siya po ay nagpakalayo-layo mula sa kanyang anak na si Absalom. Ang sarap ng tatay, no? Ganito ang puso ng isang tatay. Laging nagmamahal sa kanyang anak. At sa kanilang paglayo ni Haring David, pansinin po ninyo, we are under the calling of God. The turning point is people are surround us, no? As King David in Samuel chapter 16 verse 5 came to Bahurim. Sabi niya po rito, by the way, Luke chapter 15 verse 15. So he went out and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Yung prodigal son nasa malayong bansa. Ngayon, ang kausap na lang niya yung mga hindi naman niya kilala. Tingnan niyo. And yet, itong mga hindi niya kilala, alam niyo, pinagawa sa kanya. Magpakain ka ng baboy. God is using the people that surround him
Para hindi pa niya makitang pinananawagan ng Diyos sa kanya. Pambira, pinapadala ka na nga mag-alaga ng hayop na kinamumuhian, pinandidirihan ng mga Israel. Para hindi mo pa makitang ang Diyos ay nangungusap. Balikan natin si David. Ayun na nga, lumayo na nga siya. At ito ang mga sinabi niya sa 2 Samuel as King David came to Bahurim. A man came out of the village cursing them, and it was Shimei. Si Shimei po ay is the son of Gera from the same clan as Saul's family. Ibig sabihin, lipi siya ni Saul. At galit na galit siya kay David. Binabato niya si David. Minumura niya si David. Nakapaligid sa kanya ay mga generals. Yung taong wala namang kwenta, minumura ang hari. Ano sabi ni David? Kaya pala tinawag siya na man after God's own heart because he is able to discern the messenger of God. Why should this dog curse my Lord the King? Sabi ng isa sa mga general. Abishai, son of Zeruiah, demanded, let me go over and cut off his dog, his head. No? This dog. Aso ang turing sa kanya. It's kay Shimei. Ano sabi ni David? This is what David said. And he said to Abishai and to all his servants, my own son is trying to kill me. Yung anak ko nga, gusto kong patayin eh. Doesn't this relative of Saul, in which it is his enemy, have even more reason to do so? Leave him alone and let him curse. Hayaan mo siya magmura. Hayaan niyang murahin ako. For the Lord has told him to do it. Pakinggan mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pakinggan mo ang iyong pastor, pakinggan mo ang iyong leader, pakinggan mo ang tatay at nanay. Pakinggan mo maging ang iyong kaaway. Baka may sinasabi ang Panginoong Diyos. What else? Crisis. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Nagkikipag-agawan na siya ngayon sa kaning baboy. Alam nyo, tayo mga Pilipino, hindi tayo kumakain ng baboy. Kumakain tayo ng baboy, sorry. Tama po ba? Pero ni minsan, wala pa akong kilalang Pilipinong kumain ng kaning baboy. Ang Israelite, itong prodigal son, nandidiri sa baboy. Pero nakikipag-agawan ngayon sa kaning baboy. Terrible crisis. But no one gave him anything. When it came to his senses, pambira, para hindi ka pa makapag-isip-isip, abay naman napakalala na, no? Anyway, he came to his senses, and he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Pambira, yung tatay ko, yung aking Diyos, ang daming pagpapalang binibigay. Maglingkod ka lang, hindi naman yayaman, no? Pwede ka naman pagyamanin ng Diyos. Hindi naman ako exempted sa sakit at karamdaman, hindi ako exempted sa trouble. But when I serve the Lord will always provide. The Lord will always heal. The Lord will always be my God. Amen ba tayo ron? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And I will set out and go back to my father and say to him, Father, memorize na pamira. Nakakahiya. Baka mamaya magkabulol-bulol ka. Baka mamaya itanggihan ka ng tatay mo. Nagrebelde ka eh. But anyway, sabi niya, I have sinned against heaven and against you. Nagkasala ako sa langit. Nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa iyo. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Parang okay lang, no? Parang andaling lagpasan. Pero tingnan niyo po, kapatid, no? Yung tatay, bagamat hindi niya na pinapahanap yung anak, umalis eh. Pero hindi tumitigil ng paghihintay.
At nung bumalik yung anak, hindi naman pagkaparehong itsura nung siya'y umalis. Hindi pareho Remember, nakikipag-gagawa na siya ng kaning baboy. Number 1. Number 2, baka wala na siyang pang-ahit. Number 3, sa haba ng nilakbay niya, amoy araw na siya, amoy kaning baboy pa siya. Number 4, nakakainis na ang kanyang kalagayan, ang baho-baho na niya. But from far way off, nakita ng tatay, pambira. Anong gagawin mo? Maligo ka nga muna. Hindi. Throw his arms around him. And he kissed him. Ano kung mabaho? Ano kung kaning baboy ang amoy? Ano kung amoy araw? Anak ko to Hindi pwedeng itatanggi ko ang aking anak. Mahal ko to. Kung ikaw ay nagtataka, naiinis, baka hindi na ako makabalik, ayoko na maglikod. Ang dami ko nang ginawang mali, ayoko nang bumalik sa simbahan. Buti na lang nandito ka ngayon. Kapatid, kahit kailan hindi ka itatanggi ng Diyos amang nasa langit. Lagi kanyang i-welcome. Lagi kang i-welcome ng Diyos. Kwento ko lang ba to? Yun yung kanyang kwento. Kwento lang ba ito? Nangyayari pa rin ba ito ngayon sa kasalukuyan? Meron po ako isang papakilala, patatayuin sa harapan. Another person, pag tinignan nyo, okay naman siya. Pero hindi niya alam ang kanyang kwento. Pero pakinggan natin, bakit siya naging ganito. Tawagin natin si Brother Nick. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Nick, ang dating tinik ng simbahang ito. Ayan po ang biroan naming magkakaibigan dito kasi totoo po actually. There was a time in my life na ako po talaga ay certified perwisyo ng COG Dasma. Yan. Ako po ay dito na po lumaki, nagsa-Sunday school ako dito. Pero I was 11 years old nung ako po ay unang nag-ministry. Ako po ay part ng Theater Arts Ministry. Yan po ako. So ako po ay bata lang, syempre sumali sa ministry, hindi ko po naman po talaga alam kung bakit magmi-ministry talaga. Sumali lang talaga ako ng ministry kasi una, masaya. Pangalawa, mayabang kasi akong bata Gusto ko pong nakikita ako sa stage yan. Kaya sumali po ako dyan. At kahit hindi ko man po lubos na maintindihan ano ba ang ibig sabihin ng pagmiministeryo, na-in love pa rin ako sa theater arts, sa aking ministeryo. Pero kinalaunan, after so many years of being a part of the ministry, dumating po kasi sa point na may kailangang itama sa aming ministry kung kaya't nauwi po to sa pagkabuwag, na-disband po ang theater arts. Having that said, ako, mahal ko yung ministry, nawala po ako sa ministeryo kasama po ng mga kaibigan ko. Pare-pareho po kami ng nararamdaman, sama ng loob, galit. Naggatungan po kami. So sama-sama po kaming nanira ng simbahan, nagsabi ng mga pangit na bagay tungkol sa simbahang to. Nag-alaga po kami ng galit. Ngayon po church, one thing that I've learned is that kapag ikaw pala ay lumayo sa presensya ng Panginoon, when you declared your independence from the Lord, ang buhay pala ay talagang pabagsak po. Kasi simula po nung umalis ako dito sa church, sa ministry, nagsimula po akong sumama ang ugali, nag-away na po kami ng pamilya ko, lumayas ako sa bahay, di nila alam saan ako tumira. Nalulong po ako sa yosi, sa alak, sa babae at iba pa. Yan. Yosi, alak, babae at iba pa. Mga masasamang bagay na ginawa ko. At dumating po ako sa punto na bumaba ang aking mental state at ginusto ko na pong wakasan ng aking buhay. Meron po akong saksak dito. Nag-overdose po ako ng sleeping pills para lang matuluyan. Hinampas ko po ng ganyang kalaking bato yung ulo ko, duguan. May nagsugod lang po sa akin sa ospital. Pero for some reason, hindi po ako natuluyan. And having that said, ako po ay dumating na sa punto na gano'n na nga. Meron po akong ex-girlfriend. Girlfriend ko po dati noon na hindi na po kaya ang aking ugali at ang aking sitwasyon.
naghiwalay po kami at isinumbong niya na po kung saan ako nakatira sa aking mga magulang. At inuwi naman po ako ng aking mga magulang. But I had to go through medication. Kailangan ko pong gamutin ang sarili kasi I was diagnosed with severe depression, BPD, borderline personality disorder, ADHD, and autism po. Yeah. So kinailangan ko pong maggamot, mag-therapy, at malaki po ang gastos. Yung pera pong natira na naipundar ko para sa aking sarili nung ako po'y nagtatrabaho pa, napunta po sa gamot. Fast forward, wala nang pambili ng gamot. Wala na po akong mapuntahan dito noon sa Dasma. Lahat po ng beer house na nandiyan, either meron akong binabasag or meron akong kaaway. Kaya one time, wala na akong mapuntahang inuman dito sa Dasma, sabi ko, bisitahin ko nga po itong COG. Yan. Bisitahin ko itong church ulit. Kasi umalis ako, yung Gen Bless building, 2 floors pa lang. Sabi ko, bisitahin ko to kasi gusto kong makitang bumagsak yung simbahan. Gusto kong makita na sana hindi na itayo yung Gen Bless. Galit ako eh. But to my surprise, pagpasok ko po dyan, pag napapasok ko ng subdivision, pagtingin ko sa building, wow, ganda. So ako pa yung naglipot-lipot sa loob. Sabi ko kasi baka sa labas lang maganda, pangit sa loob yan. Lipot-lipot ako, napunta ako sa 3rd floor, Gen Bless Sanctuary. Kung saan nakita ko po na may nagna-night watch. Mga nagdadasal. Kasama po yung mga kakilala ko dati, sila Tita G, yan, nasa 3rd floor. Wala man po akong pakialam na makinig, pero pumasok ako. Pero pagpasok ko po ng Gen Bless Sanctuary, ang aking utak ay tahimik. Magulo po kasi ang utak ko. Literal po akong may naririnig na boses. Literal po akong gusto ko nang mawala. Ayoko na. Literal. Pero pag nasa loob ako ng Gen Bless Sanctuary, payapa. Tahimik. At dahil wala na po akong panggamot, inulit-ulit ko ang pag-attend ng night watch. Pupunta ako dyan, tahimik, uuwi, maingay ulit. So inulit-ulit ko. Until one time, nagsashare si Ate Janet, sabi niya, whatever you have done or who you have been, the Lord has a plan for you. Kahit makasalanan ako noon, magulgul ako ng iyak, tinatanggi ko ang Diyos kasi sabi ko, hindi ako karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Hindi ko dapat maramdaman yung presensya ng araw na yon, pero bumaba ang Panginoon. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw to talaga, kung totoo kang tinatanggap mo ko ulit, pagalingin mo ko. Babalik ako sa iyo. And church, I tell you, on that night, kahit nung lumabas ako ng sanctuary, hanggang sa makauwi ako ng bahay, hindi ako nagbibiro. Tahimik. Payapa. At ngayon, ang inyong lingkod po ay nagsaserve bilang head at director ng The Hub, where we share life-changing stories that will lead to Jesus. At kung meron akong iiwan isang bagay sa inyo ngayon, that would be, walang maliit na boses sa malaking Diyos. Pakikinggan ka niya. Maraming salamat po. Hallelujah. Tingnan nyo Let this sink in. Yung kapatid natin, yung taong ito, bumabalik sa Diyos para magiganti. Para ipamukha na wala na kayong narating. Napansin nyo? Pero ano ginawa ng Diyos? Sinalubong siya ng pag-ibig ng Panginoon. Yung magre-rebelde, sinalubong ng pag-ibig ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. How much more? How much more? Ikaw, nababalik na nagpapakumbaba. Ikaw nababalik kasi mahal mo ang Diyos. Kasi gusto mong maglingkod. Bakit ba tayo babalik sa Diyos? Why is God calling you back? Number 1, mabilis lang to prevent further damage. Tama na. Tama na. Number 2, to bring back everything that was lost. Ano ba yung nawala sa'yo? Ano ba yung ginagawa ng Diablo? Gusto niya ibalik ng Diyos. Number 3, to restore a wonderful relationship between you and your Heavenly Father. And number 4, for you to be able to worship Him, for you to be able to serve Him fully. All the days of your life.
Ano man ang dahilan na yan, kapatid, gusto ng Diyos, bumalik ka sa Kanya. Maglingkod ka sa Kanya. Pwede ba tayong tumayo? I don't know kung sino man ang kinakausap ng Diyos sa mga sandaling ito. But if you are that person that you want to go back to God, to serve Him, to worship Him, to restore relationship, whoever you are, pwede ba kitang anyayahan sa harapan? As the praise and worship team sings this song, halika rito, hayaan mong ipanalangin ka ng mga leaders ng church na ito at ipaparanas din ng Diyos sa iyo ang kanyang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Kurasik kaya rabakanda. Magmadali kang bumalik sa Diyos ngayon. Sa pangalan ni Jesus. ko'y Sa iyong pangalan ni Jesus. alam. Kurasik kaya rabakanda. Ang lahat kong lihim, Come back, o come back. Come and worship. Yahweh, Come and ay serve Him. tiyak mo nga Hallelujah. nalalaman ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababating. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng
Pwede bang makita ang kamay nakataas? Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga nagsilapit sa harapan, sa mga hindi makalapit pero gustong bumalik sa Diyos, pwede ba itaas mo ang iyong kamay? And pray this prayer with me. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, nakataas ang aking kamay, nakataas ang aking tanda ng pagsuko. tanda ng pagsuko. Panginoon, gamitin mo ako. Panginoon, gamitin mo. Inilalapit ko ang aking sarili sa iyo. Ilalagay ko ang aking sarili sa iyo. Para nang sa ganon, Panginoon, Para lang sa gayon, Panginoon, lagi kong maranasan ang iyong presensya. nais kong maranasan ang iyong Lagi kong marinig ang iyong tinig. lagi kong marinig ang iyong tinig. This is my turning point. This is my turning point. That I will worship you. That I will That I worship will you, serve you. that I will serve you. And my relationship with you And my relationship with you will be in full blown. will be smooth and free. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa pagpapala. Salamat sa Salamat sa himala. Salamat sa iyo. Salamat sa kagalingan. Salamat sa Ito po ang aking panalangin Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni sa Jesucristo. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I can feel that somebody would like to be born again. Baka meron dito ma-born again. Can you please pray this prayer with me? Please pray with me if you want to be born again. Just repent from your sins. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, patawarin mo po ako patawarin mo po sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking Tinatanggap kita, Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Magmula ngayon, Mula ngayon, ikaw na ang aking hari. ikaw na ang aking Ikaw na ang aking susundin. ikaw lang ang aking susunod. Ikaw na ang aking Diyos amang nasa Ikaw langit. lang ang aking Diyos na Ama. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay Ito na po walang ang aking panalangin. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, if you have prayed that prayer, I tell you, you belong to the family of God. Kasama kang babalikan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong presensya, sa iyong mensahe. At gusto rin namin pagpalain ka, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga ikapo at kaloob. Bless your church. Bless this country. Bless Cavite, Heavenly Father. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong iglesia. Ibuhos mong lagi, O Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, at higit sa lahat, Panginoon, samahan kaming lagi ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all. God bless. Let us all thank God for His word today. Sana po ay baunin natin ang kanyang mensahe as we face the ups and downs of life this week. Pero for those po who felt God's presence prompting you to do something big today, if you felt that God has been telling you to finally choose a life na siya ang nagli-lead, at alam mo sa sarili mo ngayon na ang oras para ikaw ay tumalikod sa kasalanan, I would like to invite you to pray this prayer of repentance with me. Let's pray. Lord, maraming salamat for the message you have given me today, Lord God. And Lord, right now, I have acknowledged, Lord God, that you are giving me a gift, a wonderful gift of eternal life, Lord Jesus. And Lord, right now,
humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko, Panginoon. Sa kilos, sa gawa, sa salita, Lord God, Ikaw ang nakakaalam kung gaano ako makasalanan, Lord God. Pero bagkus sa lahat ng mga nagawa ko, ay handa kang tanggapin, Panginoon, kung ano ako, Lord God. So right now, Lord God, I open up my heart, Lord God, to receive You as my Savior, as my Jesus, Lord God, and the Lord of my life, Lord God. Simula ngayon, Panginoon, simula sa araw na ito ngayon, mamuno ka sa bawat gagawin ko, sa bawat desisyon ko, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na mas lumalim din ang pag-ibig ko para sa inyo, Lord God, at mas makilala ka sa bawat araw ko. Lord, I lift you up now and surrender to you now my life, Lord God. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, Panginoon. Maraming salamat. I love you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen and amen. At we really pray po na pagpalain kayo ng Diyos sa desisyong ginawa ninyo ngayon. Kasi this is the best decision you've ever made, and we are with you po as you walk in this faith journey. At kung sumunod po kayo sa panalangin iyon, please type, I receive Jesus, at hayaan niyo pong i-lead kayo ng ating online moderators sa next steps po na pwede ninyong gawin para mas mag-grow as a Christian. Of course, pwede po kayong mag-join ng C2S group or ng ministry. Siyempre, bukod po sa pag-comment, you can also send us a message sa facebook.com/cogdasma or facebook.com/cogwmph. At bago po pala tayo maghiwa-hiwalay, if you are interested nga in taking your faith journey to the next level, if it is your desire na mas maintindihan pa ang salvation, mas matutunan ang character ni Jesus, and to be more like Him, and also if you want to start learning about leadership, especially dito sa church, pwede kang mag-enroll sa ating Christian Life Development Program or CLDP. Please check out the details on your screen on how you can register. Speaking of register na rin kayo sa ating Solid Fam Run. When you register, you will receive shirts, finisher medals, and more freebies. Kaya make sure to sign up na today. And so that wraps up our Sunday worship service, COG Fam. Salamat sa inyong pagsama at sana ay makasama ulit namin kayo sa susunod na linggo. Again, my name is Rory, signing off for now, but we'll see you again next week. Bye, COG Fam!